Babatiin ko po muli kayo ng mapagpalang araw sa inyong lahat nga po. So, last week po, kung matatandaan nga po natin yung I am the true vine, yung topic nga po natin last week. So, yun nga po, bago po tayo magpatuloy is konting recap nga lang po dun sa pag-aaral natin last week about Jesus Christ, the true vine. Then yung today nga po is Jesus Christ as the good shepherd. Amen. So, yun po, yung last week nga po is Jesus Christ as the true vine na mababasa nga po sa Book of John chapter 15 verses 1 to 8. So, dineclare nga po doon ng ating Panginoong Hesus na I am the true vine. At tayong believers po or Christians and disciples po ang kanyang branches. So, may tatlo po tayong points doon kung matatandaan po natin, yung pruning, yung abiding, and yung bearing fruit. Yun nga po sa pruning, God prunes us to help us nga po to grow more o lumago pa po tayo sa ating faith o pananampalataya. So, He removes nga po yung mga makakapaghinder sa atin upang tayo nga po ay lumago sa ating buhay spiritual. So, yun po yung pruning na tinatawag. And then yung second point po is abiding. Yun nga po, sinabi ng ating Panginoong Hesus na abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So yun nga po, our Lord Jesus Christ po as our vine and we are His branches. So we must always abide in Him o stay connected po sa vine dahil apart from Him nga po, we cannot do nothing. We can do nothing. So we cannot do nothing. And may warning din po siya doon na if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and branches are gathered, thrown into the fire and burn. So yun po yung warning ng ating Panginoong Hesus. Kaya we must abide nga po, stay connected. And yung third point is yung bearing fruit. So sinabi nga po na every Christian bears. So hindi lang nananampalataya tayo ay na isasabot natin yung ating faith. Dahil ito ang ating pamumuhay, ang nagsisisi, ebidensya na we are believers of Christ. Dahil po nagkakaroon tayo transformation sa ating pamumuhay. So nagkakaroon tayo ng righteous attitude, righteous desires, righteous behaviors dahil we are living like Christ nga po. So yung topic at summary ng pinag-aralan nga po natin last week about sa kay Jesus Christ. So ang pag-aaralan naman po natin ngayon is Jesus Christ as the good shepherd. So ang scriptural passage nga po natin is matatagpuan nga po sa Book of John chapter 10 verses 11 to 14 po. So basahin ko po. So ang sabi po diyan ng ating Panginoon Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Verse 12, he who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming, leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. So yun po yung hired hand. And ang sabi nga po nating Panginoon, I am the good shepherd. I know my own and my own knows me. Know me. So yan po yung ating pag-aaralan nga po about sa the good shepherd at sa sinasabi nga po ng ating Panginoon dito na
hired hand. So, bago po tayo magpatuloy is humingi po tayo ng wisdom and understanding sa ating Panginoon. So, let us pray po. Thank you, Father. Manaming Diyos na dakila at mapagmahal, Lord. Maraming salamat nga po muli, O Lord God, na nandito nga po muli kami upang makapakinig, makapag-aral. Yes. Nga po, Lord God. Lord, patuloy nga po kayong mangusap sa amin, O Lord God. Ano nga po, nais nyo nga pong iparating sa amin ngayong araw na ito. Pag-aaralan, O Lord God. And Lord, yung mga kapamilya nga po namin na hindi naka-attend tonight, O Lord, na Lord, mapanood nga po nila itong replay nga po upang Lord, malaman nila yung mensahe nyo nga po sa amin for Lord, patuloy nyo nga po kami pagkalooban ng godly wisdom and understanding nga po, Lord. Thank you, Jesus. Banal na Espiritu nga po, Lord. Yes, Lord. Holy Spirit. Ito nga po aming dalangin. In Jesus' mighty name, guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, may dalawa lang po tayong points for today. So, yung first point nga po natin is about the Good Shepherd. And yung second point po mamaya is yun sa hired hand, which is not a shepherd daw po, sabi ng ating Panginoon. So, ang first point nga po natin is yung sa verse 11 nga po at sa verse 14 na ang sabi nga po ng ating Panginoon, Jesus, na i-declare nga po na I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. And then dun sa verse 14 nga po nitong ating passage is inulit niya nga po yung I am the good shepherd. I know my own and my own know me. So yun nga po, ang context nga po pala nitong ating pag-aaralan is ang kausap po dito ng ating Panginoong Hesus is yung mga Pariseo at yung mga religious leaders nga po ng Jerusalem. So, sa kanila nga po inano ito ng ating Panginoon. Kausap nga po niya yung mga Pharisees and religious leaders sa Jerusalem. So, hinahanapan nga po nila ng butas ang ating Panginoong Hesus para nga po siya ay maparusahan. At kung ano nga po yung inaakusa nga po nila ng mga Pharisees sa ating Panginoon Hesus. And then, nagpapakilala na nga po ang ating Panginoon Hesus sa kanila, ngunit hindi pa din po sila naniniwala. Sarado pa din po yung kanilang mga kaisipan. Then yun nga po, bago po itong verse na to, may milagro rin pong ginawa ang ating Panginoong Hesus na nagpagaling nga po siya ng isang bulag doon sa chapter 8 nga po, yung lagi pong nakatambay doon sa labas ng temple, yung may inano pong dura ang ating Panginoon doon sa mud, then ipinunas niya nga po doon sa bulag, and then nakakita na nga, then nag-ano nga po yung bulag doon sa may parang sapa na and then yung nakakita na nga po siya. Then sa milagrong yon inakusahan pa rin po siya nung mga Pariseo na this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. So sa Sabbath day nga po ginawa nitong ating Panginoon yung milagro. Kaya inakusahan na naman po siya nung Pariseo na bakit sa Sabbath hindi ka nagpapagaling pa rin siya kahit Sabbath day. So, inaano pa rin siya, parang ginagawan pa rin nila ng paraan para nga siya ay magkasala. So hindi pa nga din po naniwala yung mga Pariseo na napagaling ng ating Panginoong Hesus yung bulag. Then pinuntahan pa nga po ng mga Pharisees and religious leaders yung magulang nung pinagaling ng ating Panginoong Hesus. So kinwestiyon pa rin nila. So totoo bang anak nyo itong then yung since birth ba talaga is bulag na tong tao na to, tong lalaki na to, yung anak nyo. Then yun nga po, kinumpirma naman po nung mga
nung magulang na siya nga po talaga yung anak nila, na bulag nga po talaga yon since birth. And nung nakonfirma na nga po ng mga Pharisees, lalo pa po silang nagalit sa ating Panginoon. Yun nga po, lalo pang parang uminit pa yung ulo nila dahil gusto nga po nila na maparusahan ng ating Panginoon. So, dahil ang mga tao nga po sa Jerusalem is parang unti-unti na po silang sumasampalataya or nahati na po yung kanilang pananampalataya. Kumbaga nawawala na sila ng ano dun sa mga Pharisees. Sa ating Panginoon na po sila sumasampalataya. Kaya nagagalit po yung mga Pariseo at religious leader sa ating Panginoon. Ang gusto po kasi nila is sila yung righteous sa paningin ng tao. Kasi nga po, sila nga po ay mga self-righteous, itong mga Pariseo. Mga self-righteous po sila. And sa panahon naman po natin ngayon, di ba, may mga religious leaders pa rin na ganito, na gino-glorify nila yung kanilang mga sarili. So, ang gusto nila is yung mga tao, silang sinasamba, hindi ang ating Panginoong Jesus. And for example nga po, di ba, sa Vatican, kailangan mo pa magbayad at pumila ng mahaba para makita mo lang yung isang religious leader o yung Pope. So, kailangan mo pang may booking pa sila na para lang makapasok ka sa Vatican, makita po, kailangan mo pa rin magbayad. So, yun nga po kasi yung kapitbahay nga po namin dito, nag-cruise po sila, then bumaba po sila ng Europe, nagpabook pa po sila sa Vatican para lang daw makita nila yung Pope. Tas may mga binebenta rin daw po doon na parang holy water na binless ng Pope tsaka yung rosaryo. May pasalubong nga po sila sa amin na rosaryo tsaka pero hindi Holy na lang. water. Hindi naman po namin tinanggihan, in-accept naman po namin. Then tinago na lang po namin kung ewan ko kay Mel kung saan niya po nilagay. Hindi ko na alam sa baba. So ganun po, hanggang ngayon po may mga ganito pa rin po na yung mga religious leader na self-righteous. So biruin mo, pipila ka pa, magpapabook ka, magbabayad ka, then tas bebentahan ka nila ng mga ganun doon. So parang ginagawa nilang business na lang ang pananampalataya. And then yun nga po, itong mga modern day Pharisees kung tawagin natin ngayon, na dinideceive nila yung mga tao para sa pansariling benefits. So ang nag-glorify po dito is yung tao, yung religious leader at hindi ang ating Panginoong Yesus. So, yun nga po, yung mga Pariseo ay mga self-righteous po sila. They doesn't care for the sheep o sa mga tao. They care para sa pansarili nilang benefits. Kaya sinabi po dito ng ating Panginoon na I am the good shepherd. So, yun po yung context noon, na kaya sinabi ng ating Panginoon na I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yun nga po, kasi nga po yung mga Pariseo, they don't care sa mga tao o sa sheep. So, sila po yung mga false shepherd kung tawagin, or mga hard hand. Kaya po nasabi ito ng ating Panginoon sa mga religious leader. So, yun nga po, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So, ang good shepherd po, kapag may umataking wolves sa kanyang flock, ay hindi po siya tatakbo at hindi niya hahayaan na makain ng mga wolves ang kanyang mga tupa. So bagkus makikipagpambuno pa po siya o makikipaglaban siya sa mga wolves upang maligtas niya nga po ang kanyang mga tupa. So yung po yung good shepherd na talagang iaalay niya nga po yung buhay niya para lang sa kanyang mga tupa. Na kapag may umataking mga lobo is
hindi niya hayaan na mapahamak, ipaglalaban niya ang kanyang mga tupa. So, ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para po sa atin. So, tiniis niya po lahat, nakipagpambuno po siya dito sa mga wolves, so sa mga Pharisees nga po and religious leaders nung panahon na yun. So, tiniis niya nga po rin lahat ng agupit ng latigo at pangungutya nga po upang tayo nga po ay maligtas. So, He did it for our benefits po. So, yun po yung difference ng Good Shepherd at false shepherd, na yung Good Shepherd po, He did it for our benefits. So, ginawa niya po yun para sa ating benefits. At yung false shepherd po, yung mga hired hand, hirelings, is ginagawa nila para sa kanilang benefits. So, yun nga po, ang ating Panginoon nga po, siya ang ating Good Shepherd. Siya nga po ang tunay na may malasakit sa atin. Hindi po yung mga religious leader na nagpapanggap na concern sa iyo. Ngunit kapag may umatake na nga pong wolves, ay iiwan ka na nila. So, kaya po tayong mga followers of Christ is, yun nga po, mag-focus lang po tayo sa ating Panginoong Hesus, dahil siya nga po ang tunay na shepherd. Siya nga po ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit nga po sa ating mga tupa niya, sa ating mga tao. So, hindi po itong mga religious leaders na false shepherds na kailangan mo pa nga pong magbayad, di ba, para pumila, para lang makita sila. So, yun nga po. So, and our Lord Jesus Christ knows na kailangan po talaga ng mga tao ng magshe-shepherd. Kailangan nga po talaga ng magshe-shepherd sa ating mga tao, dahil tayong mga tao nga po is inihahalin tulad nga po sa tupa, na we are vulnerable at naliligaw nga po tayo ng landas. So, yun nga po, ang Good Shepherd nga po is the one So, ang Good Shepherd nga po is the one who loves at may malasakit nga po. Nagno-nourish sa kanyang mga tupa at handang ibigay ang lahat kahit ang kanyang buhay. So, a good shepherd lays down his life for the sheep. Yun nga po ang ating Panginoon. So, ganyan nga po dinidescribe ni Lord Jesus Christ ang kanyang pagmamahal nga po para sa atin, na binuwis niya nga po ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa o para sa atin po. Amen. So, dito po natin maano na He is above all shepherds. Ating Panginoong Jesus. And then sabi niya nga rin po dito sa verse 40 na inulit niya nga po, I am the good shepherd. I know my own and my own know me. So yan po yung sabi ng ating Panginoong Jesus. So kilala niya po tayo. Kilala po tayo ng ating Panginoong Jesus, at kilala niya at kilala din po natin siya, dahil ang good shepherd po is may relationship nga po sa kanyang mga tupa. So, He knows us and we know Him because may relationship na po tayo sa Kanya. And because He loves us, kaya niya po tayo kilala. He cares for us. He protects us. Kaya siya po ang good shepherd. And sa mga humabol po, ang topic po natin, Uncle, tsaka Ate Mimi, about I am the good shepherd nga po. Dito nga po sa Book of John, chapter 10, 14. So, yan po yung topic na inaano po natin for pinag-aaralan po natin today. So, ito nga po yung verse. I am the good shepherd lays down his life for the sheep. For the sheep. Yeah. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own and my own know me. So yung first point nga po natin na nabanggit ko na nga po, yung ating Panginoon nga po as the good shepherd nga po. Shepherd. First point natin.
And sa second point naman po is about the hard hand. Yung hard hand nga po, sa verse 12, sabi po dyan na, he who is a hard hand and not a shepherd, daw po, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for them. Nothing. So yan po yung kaibahan nga po ng the good shepherd sa isang hired hand nga po. So yung mga po yung mga false religious leaders nga po na binanggit nga po ng ating Panginoon dyan, yung context nga po nun is yung mga Pharisees nga po ang kausap ng ating Panginoon nga po rito. Yung hard hand nga po or hireling na hindi po nga po nagmamay-ari ng mga tupa. Kaya kapag may nakita po siyang wolves, ay iiwan niya nga po ang mga tupa at tatakas siya. Dahil itong hard hand nga po, ito is he cares nothing for the sheep. So yan po. Who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and please nga po, tumatakas siya pag mayroon na. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. So yan po yung pagkakaiba ng good shepherd at saka hard hand. So yun, the hard hand po is only interested in the sheep para sa kanyang pansariling benefits po o personal gain. So nabanggit ko nga po kanina, yung good shepherd po is para sa benefits nga po ng mga sheep. And then tong mga hard hand is para sa kanyang pansariling benefits. So may halintulad nga po ito sa mga religious leaders o Pharisees na they look concerned nga po sa mga tao but then iba po yung motibo or motives nga po nila. So itong mga Pariseo nga po ay may kumbaga masamang budhi po. Nagseselos nga po sila at naiinis sa ating Panginoong Hesus. Kaya gusto nga po nilang ipapatay ang ating Panginoong Hesus dahil minamanipulate nga po nila yung mga tao. They doesn't care about the sheep. They care about their selves nga po sa kanilang pansariling benefits nga lang po. So yung pride nga po nila at yung dignidad ang importante sa kanila at yung mga benefits nila na nakukuha nga po sa tao. So minamanipulate nga po nila yung mga tao noon ng mga Pharisees, mga religious leaders. Dahil they are self-righteous. So hanggang ngayon naman po, di ba? We know na hanggang ngayon po is nangyayari pa din ito. So may mga religious leaders pa din po na ang motibo nga lang po nila is yung pansarili nilang gain o yung benefits. Kaya yun nga po, beware nga po tayo dito sa mga false shepherds nga po na winawarningan nga po tayo ng ating Panginoong Hesus. Na meron nga pong mga ganito na mga religious leaders na yung pansarili nga lang po nila yung kanilang iniisip na kapag dumating na nga po yung wolf is iiwan niya na nga po yung mga tupa. So ganun po ang pagkaka-illustrate ng ating Kaya beware po tayo. So sa kapahamakan po nila tayo dadalin. So dahil ang gawa nga po ng kaaway is to steal, to kill, and to destroy. So iiwan po tayo ng mga hard hand na yan o mga false shepherds kapag wala na nga po silang makukuha sa ating benefits. So the hard hand po doesn't care for the sheep. So cares nothing for the sheep. So he will not defend the sheep kapag may mga attack na nga po ng wolves.
he will flee at hahayaan niyang sugatan ng mga tupa. So ito po yung tinuturo sa ating ng ating Panginoong Hesus dito. Yung difference nga po ng hired hand na he only care for the sheep can do for them. Yun nga po taliwas sa good shepherd na hindi niya nga po tayo iiwan. Hindi niya iiwan yung kanyang mga tupa kahit ano pang mangyari, kahit kapag may umatake nga pong lobo or mga wolves sa kanyang mga tupa is he lays down his life for the sheep. So yun po, kaya niya pong makipag dito sa mga wolves na to. Hindi kanya iiwan. So yun po yung ating Panginoong Hesus. Siya po yung ating good shepherd na sinasabi nga po rito. So, yun po ating pong tandaan na yung difference nga po ng good shepherd at hired hand. So, the good shepherd sacrifices his life for the sheep. So, a hired hand naman po will run when you see a wolf coming. So, yan po yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus dito. And then sa challenge and application nga po is the Lord is my shepherd, I shall not want. So, ipamuhay po natin ito. So, lagi po natin tatandaan na ang ating Panginoong Hesus nga po ang ating pastol, ang ating good shepherd. And we will lack natin nga po kapag siya nga po ang pastol ng ating buhay. Amen. Yes, the Lord. So, yan po yung ating Bible study for today about the good shepherd at sa hired hand. So, kung may daragdag po kayo is open na po muli ang ating group discussion para sa good shepherd at sa hired hand. Yes, the Lord. Ay, may nakamute po kayo lahat. Ating may sound ba ako? Oo, meron. Sira kasi yung camera pala nito. Ayaw naman ng sa amin. Hindi daw ma-detect. Mabod lang ako. Sobrang sakit na ulo ko. Mamalengke ako kahapon. Sobrang init yata. Nag-umatake, migraine, kainis. Oo. Hindi ko na kaya nakahabol. Praise the Lord. Magbabaon ka ng ice water pag umaalis ka ng bahay. Is nahabol ko pa rin tong word natin. Ang ganda ng topic natin. Totoo yun. Walang sound si Uncle. Ay, Uncle Oscar, wala po kayong sound Si Uncle Boycie may sinasabi at sa Uncle Boycie. Nakamute kayo, Uncle Oscar. Ba't kayo nakamute sila, Uncle Oscar? Uncle Boycie, hindi naman nakamute pero bakit hindi marinig? Parang may sinasabi. Taas nila yung Uncle, Raise hand niya. Oo nga, walang volume si Uncle Boycie. Hindi natin marinig. pero meron hindi siya nakamute pero wala siyang volume. Baka yung mic naka-down. Baka yung volume naka-down. Yung volume po ng cellphone naka-down. Si Uncle Oscar totally wala, nakamute. Si Uncle Oscar. Ayan, Yan po, meron na. Okay. Okay na. Apo. Ako kasi itong iPad ko. Okay. Ay, naka-raise hand po si Uncle Boycie. Basic natin. Walang volume. Walang volume si Uncle. Wala po kayong volume, Uncle Boycie.
Hindi marinig. Ba't kaya walang volume sa Uncle? Yung mic siguro naka-low. Wala po Wala po kayong sound, Uncle. Ay, baka live po kayo, Uncle, tas join po ulit kayo. ayun na, nag-live siya. Uncle. Pang mag-join na lang siya. Ayun. Mag-share na lang ako yung ano ni Pastor Jay nga sa Good Shepherd. Totoo nga yun na siyang kung si Jesus Christ talagang shepherd, wala na tayong kakailanganin pa. Katulad ko bilang single mom, awa ng Diyos, talagang yun, napagtapos naman yung dalawang bata sa tulong ng mga kapatid ko, ng nanay ko, ng tatay ko, nakaraos yung tapos hindi lang sila basta graduate ng with honors pass, yung panganay ko. Pagyayabang ko na, proud nanay yung panganay ko nga, nag-top 19 pa siya sa board exam. Ba, nagmana sa akin. Di ba 16? Top 16 yata. 19, 18 M ko pa. Sa ganun, may bonus pa si Lord. Hindi lang kami tinulungan, may bonus pa. Tapos yung bunso ko naman, IT siya, cum laude. Kaya lang, kasama pa rin na patuloy ko pinagpipray na although may naman siya, may business naman siyang buy and sell. Nabigyan siya ng alam ko nahihiya siya na hindi kasi siya katulad ni Aika na parang confident Yung bunso ko kasi medyo mahiyain. Kaya walang ganong confidence pagka sa mga interview. Ganun siya. Cum laude. Opo nga Sinabi ko nga po, hindi ka magkakaroon ng ganyan. Kaso hindi po siya confident. Kaya patuloy ko lang po pinagpipray na magkaroon. Kaya patuloy lang po tayo na magtiwala talaga. I-enroll mo sa speech power. Ayaw naman niya ating ng mga ganon. Speech kaya, power. Doon na yung ginamit ni Lord yun para mawala yung hiya-hiya ko. Stage fright. Tapos hanggang di lang dun sa dalawang anak ko, hanggang sa apo ko, extended yung biyaya ng Panginoon. Hanggang kay Gabi ngayon, yun, with honors din siya. Good shepherd. Talagang good shepherd talaga. Talagang dadali niya tayo sa tamang, basta sumunod lang tayo sa kanya. Yeah. Sumunod lang tayo sa kanya at magtiwala. Talagang yung goodness at faithfulness ni Lord talagang nag-uumapaw beyond our expectations. Talagang ang ipagkakaloob niya sa atin. Ganun siya kabuti. Minsan pinagpipray natin, magugulat tayo, mas pa yung ibibigay niya sa atin. Amen. Kaya ganun siya kabuti sa atin bilang yun talagang good. Very good, very good shepherd talaga. Kaya yan our expectations pa yan. Pinagpipray natin, ganun siya ka-faithful, ganun siya kabait sa atin. Kaya patuloy lang tayong magtiwala at sumunod sa kanya. Amen. If He is our good shepherd, you will not lack anything. Sabi niya. Promise niya yan hindi siya sinungaling. Yeah. Ni Jena, yung Psalm 23:1. Yeah. The Lord is my shepherd, I shall not want. Which means you shall not lack anything. Because He is our great provider. Our great physician, our Redeemer. Jesus came
to redeem us as a redeemer, and then He is coming back to reign as King of Kings and the Lord of Lords. Opo. Sa lahat po ng aspeto ng buhay, ano po siya, nandun po siya, katulad ng binanggit niya Auntie Lulu, ano rin po siya po ang great healer ko. Kiniklaim ko na po na, although nandun pa po yung mga bubol sa liver ko, pero kiniklaim ko na po yung healing kasi hindi naman na po siya lumaki, yung size, at saka hindi po siya kumalat sa ibang mga katabi niyang internal organs. Yeah. Meron din siyang kwan dyan eh. Sabi niya, you're not moved by what you feel or what you hear, but you are moved by what you believe. That by Jesus' stripes, you were healed. Kasi you were healed already. Past tense na. He already died for our healing. So we don't suffer anymore, Sabi nga, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes, we were healed. Past tense na eh. Nagawa na niya eh. We just know how to tap in on all His promises. Kasi kung alam nating itap yung kanyang mga promises, wala tayong, lahat ng pangangailangan natin nagawa na niya naibigay na niya. He did it already. It's all done for us. We just have to receive it. Amen. Yeah. Iba kasi magmahal ang Panginoon. Panginoon, pagka nagmahal siya, bibigyan niya ang buhay sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Kasi malalaman mo naman kung hireling na hindi si Good Shepherd kasi makukuha mo yung motibo niya. Although, kala mo pagtatanggol ka niya, puras kang makikita mo rin ang kanyang motibo at the end kung talagang tataya niya ang buhay niya sa iyo. Nasa end times tayo, pagka iniisip mo na kung darating na si Jesus bukas, ibang perspective mo eh. Siyempre, pagkikisama mo sa tao, baka mapagpapasensya mo yung mga taong hindi na dati na papasensya. Ba't ka ba makikipag-away bukas nga dating na Jesus? Ganun sana sa attitude natin hindi eh. Minsan hindi mo mapagpasensya yung tao, nakikipag-away ka eh. Alam mo dati. Because you're just, iba na yung perspective mo, iba yung gagawin mo. You're just human. Hindi mo na iwala yung word of God. Prepare ka lang. He is our source of everything nga eh. Uncle Boyce yata may sinasabi kanina, hindi lang natuloy. Tungkol yan sa The Good Shepherd and the Hand Dial. Naririnig niyo na ako? Oo. Dinig ka. Ano yan? Si Kristo kasi pag nagsasalita, laging parang may parable. Yeah. Diyan pa lang, nagbababala na siya na there are false prophets, yung mga manlolokong leader. Yan ang binabanggit niya dyan na mga leader na manloloko. Parang sa ngayon, maraming pastor na Lord, Jesus, kanila pag nagsasalita. Mga pitaka nyo. Pero pag mga pitaka nyo. ang binabanggit niya, yung ikapo na panahon ni Moses. Nung panahon ni Kristo, hindi naman ikapo ang batas niya. Magbigay ka ng ayon sa iyong puso. Ayun ang sabi ni Kristo. With a cheerful heart. Yeah. God loves a cheerful giver. Ganon. Ngayon, yung mga pastor, Jesus sila, pero pagdating na sa abuloy, ikapo. Yung ikapo, sa mga Israelites yun.
Those are for Israelites, yung ikapo. Ano ba yung ikapo? Yung ikapo, yung 10%. Tithes. Yung tithes. Tithes, yeah. Kung Israelite ka, di magbigay ka ng 10%. Hindi naman tayo Israelites. Ang ikapo, for the Israelites noon. Kasi may pinaglalaanan yung ikapo nila noon. Ngayon, panahon ng Kristiyano, hindi na ikapo. God loves a cheerful giver. It comes from your heart. You will decide what you will give. Yeah, hindi na 10% ngayon. Kapag nakita nyo na ang mga pastor nyo ay may mga yate na, may mga aeroplano na, they are not after your souls. Yan ang babala ni Kristo dyan. They are not after your souls. They are after your pocket. Yes. Kaya buhay pa si Kristo, nagbabala na siya dyan, nagwa-warning na siya regarding false prophets. Yan ang ano ni Kristo dyan, yan sa The Good Shepherd. Yeah. Yan ang may ambag ko sa pag-aaral natin ngayon. Thank you. Yeah, actually hindi na lang 10% ngayon eh. Alam ko ngayon 90% na rin sa 10%. Pero depende na sa whatever is nasa heart mo. Kasi minsan kaya nga sabi cheerful giver eh. Kung napipilitan ka lang na hindi cheerful giver 'yon. Ayaw ni Lord 'yon. Gusto niya yung cheerful giver ka. Masaya pa yung pagbibigay mo. Kaya whatever is allowed sa yung heart mo, yun ang bigay mo. Kung 90%, bigay mo 90%. Yung mga, magbanggit lang ako ng mga, yung totoo naman kasi, yung ng El Shaddai, kita nyo, puro bilyonaryo na. Isang street Jesus is Lord. Isang street yung bahay mo. Mga bilyonaryo na. Pero mga ordinaryong tao lang nun. Pero tingnan mo yung mga miyembro nila, puro marami mahirap. Dapat tinutulungan mo muna yung mga sheep. Hindi naman nila tinutulungan yung sheep. They are not after their souls. They are after the pockets. Yan ang babala ni Kristo. Buhay pa siya, nagbababala na siya na false prophets will come. Na nagkakatotoo na sa panahon natin ngayon. Hardling. Saka Ateng, hindi ko lang alam kung anong. Pero merong scripture ito tungkol sa New Testament about giving din. Yun nga nabanggit na nyo yung isa, yung sa 2 Corinthians 9:7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sabi na Tapos sa 1 Corinthians 16:2 sabi din, let's say, sa Luke 6:38, sabi, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Amen. Yan. May mga tungkol din sa giving sa New Testament. There's a lot of scriptures too. So, and during the Christian compensation, hindi ka didiktahan kung magkano ibibigay mo. What's in your heart. Kasi nung panahon ni Moses, talagang dikta yun, 10%. Pag hindi ka sumunod, babatuin kang mamatay ka. Pero kahit ngayon naman meron din nagbibigay ng ganyan. Ngayon more na depende na sa kung ano yung nasa puso mo, yung iba nga yung nasa puso mo. Sabi nga ni Oscar, kahit na 90% basta bukal sa puso mo. Yung the widow's mite, lahat ng widow's mite naman niya. Binigay niya lahat kung anong meron siya. It's the heart that matters. Not the amount. Not the amount, it's the heart.
Kasi di ba mayaman kasi daw ang binigay niya kahit malaki kasi extra niya na yon. Oo. Bali wala sa kanya, hindi masakit. Pero yung yung mahirap, yun na lang yung pera niya pero binigay niya pa. Yun na yung lahat sa kanya. Yun na yung yun na ang buhay na binigay niya. Pero yung kasing mayaman, maraming kwarta yan eh. Maski kaunti lang ibigay, maski magbigay na malaki, wala pa rin, hindi pa rin yung makitipag yung kanyang mararamdaman. Katulad ni Henry C, kung nagbigay ni Henry C ng 1 milyon, bali wala sa kanya yun kasi barya lang yun eh. Pero yung mahirap, binigay niya yung nasa squatter na sayang isang 100 piso. Pag nabigay siya ng 100 piso, binigay niya na yung buong buhay niya kasi wala, pati pagkain niya, binigay niya na eh. Kaya mas makanya, mas matimbang yan ang sinasabi nito. Mas matimbang Yeah. Ang tinitignan ng Panginoon. Sure heart. Si Kwan, hindi ba si Paul Yonggi-Cho, he has the biggest Christian church in the world. Meron nga siyang 24-hour na prayer intercession that is going on. Nakapunta ka dun, Jing, di ba? Opo. Sa Korea. Alam mo nung ang tumibag at naging example na magbigay ng more than 10% yung kanyang mga congregation na mga businessmen saka mga mayayaman kasi may isang matanda na ang lang niya ang inilagay niya sa offering yung kanyang bao na yung pinagkakainan niya, yung coconut shell at saka yung kanyang wooden na spoon. Yun lang ang kanyang pag-aari na niya, naging yun, naging example dun sa mga congregation ni Paul Yonggi-Cho. Kaya dumami yung kanyang mga because they're all givers too. Kasi sabi nga ni Lord, give and it shall be given to you. Good measure pressed down together and running over shall fall into your lap or And with your heart nga, you have to be a cheerful giver, hindi yung napipilitan ka lang. Kung napipilitan ka lang or you're trying to please your pastor, kagaya ng iba, or you're trying to please other people, walang mangyayari. You already got your reward. Honestly, pagka may share ko sa inyo yung aking example kasi honestly, pagka talaga kung may kwarta ako, pag may namingi sa akin, binibigay ko eh. Hindi ako nangubuan. Pero pa yung bulsa ko, hindi na ubusan. Sabi ko, akala ko wala na akong kwarta, meron pa pala sabi ko. Hindi ako nangingimingi tulong yun. Hindi ako pakuntaan na Pero pagka nagmamaramot ka, masyadong maramot din ang pa sa'yo. Saka maraming mangyayari na pagkakagastusan mo na hindi kailangan. Hindi ka mabangga ka, karoon ka ng kamali ka. May pagkakagastusan ka eh. Just give it. Sabi nga, God loves a cheerful giver. Mabalik tayo sa the Good Shepherd. I am the Good Shepherd. Sa verse 11, the Good Shepherd lays down his life for the sheep. Kung kaya ibigay ng Panginoong Jesus yung buhay niya, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin. Kaya may assurance tayo na hindi tayo magkukulang tsaka hindi tayo mapapariwara na God's heart is to bless us and to provide, keep us safe, to make us succeed in life kung susunod tayo sa Kanya. Saka parang may parable, may kwento na yung good shepherd nawala yung isang shepherd niya. Hinanap niya. Isa lang yun. Kumbaga nandun na lahat ng tupa niya pero yung nag-iisa lang na yun hindi niya hinayaan na hindi niya hanapin. Ganun niya tayo kamahal. Parang siguro naligaw ng landas yun. Parang tayo minsan naliligaw tayo sa landas. Pero meron lagi tayong second chances. Binibigyan niya tayo ng second chance, tinatanggap niya tayo. Minsan tayo na bumibitaw, ganun siya kabuti. Talagang tinatanggap niya pa rin tayo, hinahanap niya tayo. Hindi niya tayo hinahayaan na matigaw completely. Amen.
Basta siyang ating shepherd. Who is our good shepherd anyway? May I ask? Jesus Who is Christ. our good shepherd? Christ. Yeah. Jesus Christ. Jesus Christ. Yeah. Kaya nga pag Christmas, sinasabi, our Savior. Pero hindi naman nila naiintindihan yung sinabing Savior. He is our Savior for everything. Yeah. So that's good that we need to abide to our good shepherd. Amen. So we will not lack anything. Ito po, yung practical ano po ng Lord sa akin, tinuro sa akin ni Lord yan. Paano ba, nagpa-pray ako ng wisdom para paano ba ako maging good na leader dun sa work ko noon. Kasi akong nagpapatakbo ng factory ng sapatos sa Marikina. Ito po yung tinuro niya sa akin, be a good shepherd to the people, love them the way I love you, yun. Kaya nakita ng tao yung love of God. Kaya nagkaroon kami ng pagkakaisa. Yung lahat ng mga goal namin na ma-meet lumalampas pa. Wow. Before ang target lang nila 10,000 pairs of shoes per month. Nung si Lord si Lord talaga nagpapatakbo nun eh. Naging times 3 naman na, umabot kami 38,000. Yung ito yung principle na tinuro sa akin ni Lord, be a good shepherd. Be able to love them, that you're willing to lay down your life for the people. Parang ganun. Kasi puro mahirap yung tauhan namin. Yung below poverty pa yung yung poverty level, doon sila lahat sa below sila sa low income. Kaya yun, kahit papaano nag-improve yung nila, mga source of mga income nila dahil sa principle na yan, na if you love your people and the people that are entrusted to you, yun, makikita mo that you will not lack anything. Ito rin yung principle na tinuro sa akin ni Lord sa pagmamanage ng tao, people management. Amen. Kaya nung kasama ko na namin si Ating noon, nagpunta kami sa mall, sa food court, naalala ko. Doon na nagtatrabaho sa isang store yung tauhan ni Ating. Yung nakita niya si Ating, mangyak-ngyak siya. Tapos super kwento siya na, na si Ating daw, parang napakabuti daw ni Ating na boss. Hindi daw pamilya daw ang turing niya sa kanila. Ito yung principle na tinuro ni Lord. Pangiyak-ngiyak yung tao nung nakita si Ating. Kasi ang tagal niyang hindi nakita. Ganun ibig sabihin, ganun kaganda yung itinanim ni Ating sa kanila. Hindi tauhan eh. Kahit na boss yan, naalala ko doon natutulog si Ating eh. Kasama niya yung mga tauhan niya. Kung tutusin, bossing siya yung nagmamanage doon. Pero sama-sama silang kumain, sama-sama silang matulog doon lang. Kung saan doon. So, sa pabrika. Sa karton ng mga delivery karton ng higaan namin. Itong tinuro ni Lord na principle, paano mag-manage ng tao. You should be able to love them, that you're able to lay down your life for them.